What's up mga tamago, Arenola Gasayom sa inyo lahat, at ngayon nga pag-uusapan natin ng perks dito sa arcade mode ng Wild Forest. Kamakailan mga tamago ay naglabas nga itong Wild Forest nitong bagong game mode nila na arcade mode. So dito kasi mga tamago, kailangan po nating maintindihan na napakarami ditong skills na binabuff kapag ka naglalaro tayo dito sa arcade mode. Ang maganda kasi dito mga tamago, pwede po nating gawin yung ating mga task na hindi nasasacrifice yung ating ranking dun sa ating leaderboard. So more on casual gameplay itong arcade mode nila. Lahat ng pag-uusapan natin ngayon mga tamago tungkol nga dito sa perks na to for testing only during the beta. Nakalagay nga kasi dito after game release, only epic and legendary units will have these perks and they will attach randomly. So mga tamago, ngayon matetesting nga natin yan dito lang sa perks testing arcade mode. Pero kapag ka nag-game launch na, epic and legendary lang ang magkakaroon nito. So random na i-assign yon sa mga legendary and epic units nyo. Ginagamit nga ito sa pagpapalevel ng inyong mga battle pass at syempre para dun sa mga daily challenges. Patas na patas, same level, same rank. At syempre yung mga buffs or perks na naka-add nga rito sa game mode na to, parehas din kayo ng inyong mga kalaban. So sabi dito, random naman yan, every 4 hours ay nagpapalit-palit different units and combinations with you might never have thought of. So dito nga all buildings are 200% power, all units are at level 25. Kumbaga nakamax na to at nakarandom po sa epic and legendary ranks. So depende na lang talaga yan sa deployment nyo, diskarte nyo at kung anong mga uunahin yung strategy na gagawin para manalo dito sa mga laban. Patas na patas. So wala po dito yung pay to win na sinasabi pagdating sa arcade mode. Sa perks mga tamago meron po tayong tatlong klase. Nakasaad nga dito general perks yung kulay orange, group perks yung kulay green at unique perks yung color blue. Syempre may iba't ibang klaseng classification yan. Yung green, itong sa general mga tamago most likely sa mga increase lang ng health and damage. Yun lang yung mga i-unlock doon for any unit, kahit anong units po. Samantalang dito naman sa green are available only to a certain types of units. For example, armor destroyer perk for units with piercing damage. So not applicable para sa lahat. Ito namang unique perks, yung blue, isa tong buffs na wala namang specific unit. Ito nga lang din random mga tamago. Para mas maintindihan natin yan, basahin natin yung naan dito sa Substack dahil ang perks mga tamago 41 na iba't ibang klaseng buffs ang pwede nating ma-experience. So i-browse lang natin to ng konti. Dito sa orange mga tamago, ito yung general Pag nakakita na kayo ng ganitong logo kagad, ito ay 20% maximum health. Dito naman sa vitality, yung mismong pinaka HP niya ang nadadagdagan 20% mga tamago. Ito po ay applicable sa lahat ng units. Aggression, syempre damage yan. So nag-focus lang sila sa armor, HP, and damage. Itong armor destroyer mga tamago, medyo kakaiba siya kasi mas masakit siya kapag may armor ka. Sabi rito, if the target has no armor, it deals normal damage lang. Pero kasi kapag may armor ka, armor plus HP, yun po yung bubutasin niya sa'yo. Meron din nakalagay dito, 40% naman stardiness. Medyo mas magaganda yata itong mga nasa group. Pero ito ay applicable lang dun sa mga certain units lang mga tamago. Doon na lang natin i-discover mismo sa loob ng game. Isa rin kasi dito sa kailangan mong matandaan itong mga logo katulad nito, cheapness tier 1. So kapag ka may ganitong logo yung inyong isang unit doon mga tamago, minus po sa mana yun para maisamon nyo sila. Mas mabilis mo silang mapoproduce, lalo na halimbawa yung mga tangke, napakamahal niyan. So dito kapag ka may logo napasakto na merong buff na ganito, cheapness tier 1, discounted sa mana price yung inyong pagsamon. So marami pa dito sa group ang magagandang mga buff na pwede nating makuha. Pero ito naman random, kaya mas maganda po laruin natin mismo yung arcade mode. Silipin lang din natin mga tamago itong unique skills or unique perks na binibigay sa atin pag naglalaro tayo. Ito, repair kit. If the unit does not take damage for 5 seconds, magre-regenerate. Napakaganda nito sa tangke. Napakakunat nun itago mo lang muna or kaya naman dun sa dun sa pagong. At syempre, ang isa sa mga pinakagusto natin lagi MMORPG, RPG, and kahit na anong game, MOBA, lalo na dyan MOBA, vampirism.
sim. So 10% life steal mga tamago. So siguro ito maganda to do sa mga mabibilis umatake katulad ng ninja, archer. Hanapin natin yung pinaka mabilis ang attack speed. So napakahalaga ring aralin to mga tamago. Imagine 41 na perks ang kailangan nating sauluhin. Kasi kung hindi mo alam yung mga yan, may advantage ka na pala do sa kalaban mo, hindi mo pa nalalaman. So mauutakan ka, di ba? Pinaka best example dyan mga tamago, let's say hindi ka gumagamit ng kunwari skeleton. Dun sa arcade mode mga tamago, napasakto yung skeleton na less favorite mo nagkaroon pala nito, shot charge. Ang ability na to ito i-stun niya in a small radius of target capable of stunning group of enemies at once. So kumbaga hindi gagalaw yung mga kalaban mo kasi nakaltokan niya, na-stun nga So yung less favorite na karakter mo dito yun pala yung pwede makapagpabaliktad ng laro dahil nga meron siyang perks na pasakto na kinakailangan mo itong shot charge. So that way mga tamago, kung kabisado natin tong 41 classification and perks na to, mas makakalamang tayo dun sa mga kalaban natin. So maaari na ito ang maging isang game mode din sa tournament. Siyempre sayang naman tong mga skills na to kung hindi nila ipapatur na to mga tamago at magiging basehan lang sa tournament is yung mga sarili-sarili nating deck. Kasi yung iba syempre may pambili. Paano naman yung skill pero wala namang pambili. So dapat sa tournament mga tamago patas. Kaya palagay ko magbe-base din ang mga upcoming tournaments dito sa arcade mode. Mas balanse, parehas kayo ng kalaban mo. Kumbaga diskarte nyo na lang at parunungan sa larangan ng perks kasi nga kung hindi mo kabisado yan hindi mo alam ngayon kung anong ibabato mo, hindi mo alam kung anong advantage mo. Kaya siguro guys, sa mga seryoso talaga maglalaro nito aralin nyo na rin to. Ilalagay ko po dyan sa comment section natin itong kopya ng substacks nila para makita nyo rin But anyway, sa mga content creators po na merong 2K pataas, mapa Twitter, TikTok, Facebook at YouTube mga tamago, meron akong link dyan sa baba, i-click nyo yan, mag-register kayo dahil ang Wild Forest namimigay, kumukuha na naman sila ng mga ambassador, bibigyan nila ng mga pakete at ang hinihingi nilang kapalit syempre gumawa kayo ng videos, ikalat nyo, mag-post kayo ng tungkol dito kay Wild Forest, may mga task doon, naandyan nga sa link na yan sa Talentum, click mo na nga kasi. So guys, ang hinahanap po ay ambassador hindi po ambasabot dahil dito critical nga araw nilang tinitignan mga tamago, sana walang makalusot. Syempre naman kailangan nga nila ng tulong at nagbibigay nga rin sila ng rewards para maipakala itong napakagandang laro ng Wild Forest. So patuloy ako mag-update dito ng mga game strategies and news at mga bali-balita dito sa game ng Wild Forest at syempre lalong-lalo na sa Ronin blockchain. Ito ulit sa may tamago at ingat kayo, tamago out. Halika na't sumama sa aming barangay, samahang masaya, ano pang hinihintay? Kung online games ang iyong gusto, dito ka sa guild ko, solid to. Sa aming community na puro makulit, mga hari ng trash talk pero malupit, bawalang iyak.